So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano yung tamang pag-cite ng referencing natin sa mga studies na kinuha natin, in-include natin or ginawa nating support sa ating study. Yung nakikita nyo dito ay APA 7th edition style na siya. So ito yung itsura ng pag-cite ng reference na naka-APA style na 7th edition. So ano napapansin nyo? Look at the names. Nandyan lahat yung name ng authors and then the year, tapos yung title, and then after that is yung kanyang publication kung saan siya galing. So dapat may pinanggalingan siya. This one is an article coming from the Journal of Advanced Applied Sciences. So pag-cite ng or pagsulat ng kanyang publication kung saan siya galing, naka-italicize siya, na ganyan, nakahiga, hanggang sa kanyang volume number. Ulitin ko, nakahiga ang kanyang publication or kung saan siya galing na journal, comma, pati yung kanyang volume number naka-italicize pa rin yan. And then this one is the issue number, ka-open and close parenthesis, and these are the pages from 39 to 46. And usually, pag galing yan sa Google Scholar, walang dala yan na Dewey number. Kasi yung mga references na galing o yung mga article na kinuha natin sa Google Scholar, although initially naka-format na siya into APA 7th edition, pero hindi niya nadadala yung kanyang Dewey number. So let us say ito, tignan natin sa Google Scholar itong study na ito ha. Sa Google Scholar ito siya, so pag i-click mo ito, pag i-click mo yan, yung site, ito yung APA style natin. So nandyan siya kung paano sinulat, paano yung pagkakasulat sa kanya. Actually, na-format na siya into APA style 7th edition eh. Andiyan, ika-copy paste mo lang yan. So pag kinopy paste mo niyan, ito na yung magiging labas niya. This is actually APA style 7th edition. Ngunit, meron lang tayong kailangan idadagdag dyan na Dewey number. So if in case na ang inyong nakuha sa Google Scholar ay hindi na isama yung kanyang Dewey number, ang gagawin nyo lang is you go to Google, type nyo lang dyan Google, and then you type crossref. Yan, ito. Crossref. So, i-click nyo yan. Click nyo tong crossref. So, ito yung itsura ng crossref. Ayan. Click nyo tong search metadata. Click nyo yan. Okay. Kung napapansin nyo dito, sabi niya dito title, author, Dewey, etc. So, balik kayo doon sa Microsoft Word ninyo. Itong title ay i-copy nyo yan. Copy. Tapos, i-paste nyo dito. Paste. And then, enter o search. So, titignan natin. Maghintay lang muna kayo para i-load niya yung hinahanap natin na study. So, medyo may katagalan ito. Ako, naka-fiber na ako dito pero medyo matagal niya nilo-load. So, pahabaan lang talaga ng pasensya. Okay. Ngayon, nandito na. So, i-check ninyo. Try to check kung tama yung title. So, ito yung title ninyo. Ayan yung title. Pero titignan niyo pa rin yung mga pangalan. Although pareho ng title, pero baka mamaya iba yung mga authors na nandyan. So sino mga authors ng study na ito? Si Ahmed, Omrani, Quraishi, Samad. Tingnan natin. Andyan si Ahmed, ano pa ba? Sino pa? Omrani, Quraishi, Samad. Nandyan sila lahat. So ito yung study na hinahanap natin. Ang gagawin nyo lang is ito, nakita nyo ito, yan kina-highlight ko, yan yung Dewey number. Yan yung kailangan natin kunin dito sa crossref na ito. So, i-highlight nyo yan, right-click, tapos copy, and then, punta kayo sa reference nyo, i-paste nyo lang dyan. So, kung napapansin nyo, pareho ng Dewey number. So, i-paste nyo lang, and then, ilagay nyo sa baba. I-enter nyo lang, so ito na siya. And then, i-format nyo ng Arial, tapos ang kanyang font size of course is 12. Yan. So yan na yon.
Ngayon, what if naman kung walang DOI number? Sir, paano naman yung mga walang DOI number? So, example ito. Try natin ha, i-search natin ito kung meron nga ba talaga or wala. Stress in America 2020. Okay, tignan natin ha. Tignan natin. Ilagay natin dito, enter. So, hintay ng loading. Medyo matagal yan kasi millions of studies ang ina-access ng system na ito. So, hindi ganun kadali. Tignan natin. Ito, may DOI naman ito. May DOI siya. So, if in case lang na hindi nyo mahanap ang DOI pero walang author. The problem is walang author. American Psychology Association. Hmm, kailan ba ito? 2020. Okay, so meron siyang DOI. Pero if in case na hindi nyo makita, if in case na hindi lalabas ang DOI number ng study na yan dito, ang gagawin nyo is kunin nyo yan, title na yan, go to Google Scholar. Go to Google Scholar and then hanapin nyo dyan and then tignan nyo dito kung wala. So, nandito siya, wala siyang DOI number dito, pero you have to open it. I-open nyo yan. Wait lang. Pag hindi ma-open, punta kayo diretso sa Google. I-paste nyo dyan. Then enter. So, ito na siya. Ayan. Click nyo. So, pag click nyo, itong link na yan. Kunin nyo yung link na yan. Yan na yung i-paste nyo. Yan, wait lang. Yan. Kasi itong kuwan ko kasi, itong ginagamit ko na laptop ay medyo may pagka-kuwan. So, yan. I-paste nyo yan. So, kung nakikita nyo, pareho sila ng link. Ayan, no? Pwedeng ganon. Kung sakali na wala talaga siyang DOI number sa Crossref. Pero if possible, hanapin talaga ang DOI number. Pero kung sakali man na ang study ay wala talagang DOI number, ang kukunin mo lang is yung kanyang link mismo dito sa pinanggalingan niya. Paano yung mahaba masyado? Kunin mo yun. Wala kang option. Kunin mo yun. Then, ilagay mo dyan. So, ganun lang siya mag-cite o ganun lang maghanap ng DOI number, and this is what I am expecting from you, na ma-format nyo yung inyong references na naka APA style na 7th edition. Okay? So, yun lamang. Kung meron kayong mga katanungan, mag-chat lang kayo dyan sa ating GC.